Patuloy ang mga nagbabagang balita sa TV Patrol. Pumalpak na kidnap na uwi sa enkwentro. Isang kidnapper napatay ng mga operatiba ng PDEA sa lungsod ng Maynila. May report si Police Patrol Aljo Bendijo. Patay na nang idating sa ospital ang suspect na si Ben Miche, nakipagbarilan kasamang tatlong mga kasamahan sa Task Force Hunter ng PDEA. Alas 12 ng hating gabi, itinawag kay Director Ray Hailo ang pagharang at pagtukod sa isang Franco Gomez na sakay ng Toyota Camry. Nakahabol ang PDEA Task Force Hunter. Inabutan ng Camry at Toyota Revo sa San Andres, Maynila. Nang magkaputukan, patay sa tama sa ulo si Miche. Nailigtas naman ang dinukot na si Franco Gomez. Nakatakas naman ang tatupang suspects. Tama-tama, pagsita ko pa lang, saan kayo? PDEA kami. Pintukan kami, nagtakbo magkabila. Di mahirap eh. Nakuha sa sinakyan ni Miche ang isang pekeng PDEA vest, pekeng shabu, baril at pekeng IDs. Target sana ni Miche ang hapong nagrenta ng Camry, pero ang driver na si Gomez ang natukot nila. Nakasubsob na ako wala na ako alam. Basta nung nagtatanong po sila kung ano pangalan ng boss ko, pag di ako sumasagot, dinatagan na ng tuhod yung ganito ko. Para sa TV Patrol, Aljo Bendijo, ABS-CBN News. Tatlong NPA ang napatay ng militar sa isang enkwentro sa Maragondon, Cavite na nagtapos sa Nasugbu, Batangas. May exclusive report si Police Patrol George Carino. Noon pang Marso, hinahabol na ng militar ang mga NPA na tawirang kumikilos sa mga bayan ng Maragondon, Cavite at Nasugbu, Batangas. Di umano, malayo na sa ideolohiya ang aktibidad ng mga ito. Not only in criminality but also in sabotage maybe of vital installations and siyempre extortion. Alas 2:40 na madaling araw kanina, naabutan ng mga sundalo ang mga nagpapahingang NPA sa Sitio Buli, Barangay Mabilog, Maragondon. Dito sumiklab ang bakbakan na tumagal ng 1.5 oras. Aktual na bakbakan, nakaputok din siguro sila pero minimal. Just for retaliation and retreat na sila. Di pa rin tumitigil ang militar sa kanilang clearing operation sa Maragondon, Cavite. At kahit di mahuli ang mga nakatakas sa rebelde, naniniwala silang ang pinsalang inabot ng mga ito ay sapat para kahit pansamantala matigil ang kanilang operasyon. Para sa TV Patrol, George Carino, ABS-CBN News, Nasugbu, Batangas. Isa na naman bangkay ang natagpuan na lulutang-lutang sa Ilog Pasig. Pang-apat na bangkay na ito na natagpuan sa Metro Manila mula lamang kahapon. Isa pang exclusive report hatid ni Police Patrol Alex Santos. Nakatakaw pansin sa mga tao ang bangkay ng isang babae sa ilalim ng tulay sa N. Domingo, San Juan kaninang umaga. Hubot-hubad ang bangkay. Posibleng inanod na malakas na agos ng tubig hanggang sa bumara sa poste ng tulay. Tuwing retrieval operation sa mga bangkay na natagpuan sa mga ilog dito sa Metro Manila, laging ang kakulangan sa kagamitan ang pangunahing problema ng mga otoridad. Ginamitan ng lubid para may ahon ang labi. Sa inisyal na inspeksyon ng SOCO, may marka ng sugat at pasa. Maging ang ari nito ay namamaga. Tinala ang bangkay sa Pacific Funeral Home sa Mandaluyong. Kasi soft tissues ang nandun eh, nakababad pa sa tubig. Madetermine lang kung ma-autopsy na yan. Ito ang ikalawang labi ng babae na nakita sa Metro Manila. Kahapon isa ring Phil Chinese na babae ang lumutang sa Ilog Pasig sa likod ng Immigration Office sa Maynila. Para sa TV Patrol, Alex Santos, ABS-CBN News. Dalawang Pilipino seaman ang namatay sa pagsabog na naganap sa isang oil tanker sa Oman sa gitnang silangan. May exclusive report si Melo Del Prado, Patrol ng Bayan. Noong Huwebes, 6 na buwan pa lamang na nagtatrabaho si John bilang cadet engineer sa MT Ferry Mary. Sinawing palad ito kasama isa pang Pinoy at isang Sri Lankan. Galing sila ng Fujairah at patungong Oman nang sumabog ang boiler room ng oil tanker noong Huwebes. Nakarating na sa pamilya ng mga biktima dito sa Pilipinas ang masamang balita. Ilang taon pa lang po kami nagsama, tsaka bata pa si Jan. Wala na akong magagawa. 3 taon pa lamang kasal si John kay Marivic at may 2 taong gulang ng anak. Hindi raw nakakalimot mag-text si John sa asawa basta taalis ang kanilang barko sa isang puerto. Pero noong Miyerkules, hindi akalain ni Marivic na huling pamamaalam na pala ito ng asawa. Kasi sabi ko kung nakaalis na, kasi sabi niya alis, di pa daw sila nakaalis. Gabi pa ang alis nila dito. Pero okay lang daw siya doon kasi tag-init lang. And then, nag-text siya last. Paalis na daw sila mamayang gabi, magbibiyahe na daw sila. Kinagabihan, nagpakita pa raw ito sa panaginip. Pauwi na sa Pilipinas pero ibang barko raw ang sinasakyan nito.
Para sa TV Patrol, Melo Deltrado, ABS-CBN News. Samantala, hindi makapaniwala ang pamilya ni Conrado Mislang na ito'y namatay sa nangyaring pagsabog sa sinasakyan nilang barko sa Oman. Ayon kay Ginang Nora Mislang, maniniwala lamang siya kung makikita ang bangkay ng kanyang asawa o ang employer nito ang magsasabi tungkol sa nangyaring insidente. Bago ang insidente, nakatawag pa sa telepono si Mang Conrado at nakausap ang panganay na anak na si Conrad Sonjan. Una nang tinawagan ng kapitan ng barkong MT Fair si Aling Nora para ipaalam ang nangyari sa kanyang asawa. Susunod na mga balita, canvassing na Kongreso tatapusin daw sa loob ng 2 linggo. At si Sandra o Sandara sa bago at sarili niyang TV show. Abangan sa pagbabalik ng TV Patrol. TV Patrol. Isang tubong Davao del Sur ang kauna-unahang Pinay na nagtapos sa US Naval Academy sa Annapolis, Maryland. May report si Jing Reyes, Patrol ng Bayan sa Amerika. Matalino at pursigido si Hana Lea Alerta. Mula sa kanyang bayan sa Digos, Davao del Sur, nagkoleyo si Hana sa UP Diliman. Nanguna sa entrance exams ng Philippine Military Academy at natanggap sa prestiyosong US Naval Academy noong taong 2000. At noong Mayo 28, naging kauna-unahang Pilipina na nagtapos sa US Naval Academy. Sa kabila nito, nananatiling mababa ang loob ni Hana. Sinuwerte na padala lang po dito, pero it's the same effort din po. Tapos, pare-pares din po kaming magsisilbi sa bayan. Puno ng pagbati at papuri ang PhilAm community kay Hana sa nakaraang pagdiriwang ng Philippine Independence Day sa Washington, D.C. Sana naman wala naman pong ganun masyadong atensyon kasi trabaho lang naman po ginagawa ko lang naman po yung trabaho. Umuwi na sa Pilipinas si Hana. Nakatakda siyang mag-report sa Philippine Navy kung saan 8 taon siyang magsisilbi. Mga natutunan ko po, gusto ko pong i-apply sa Philippine Navy. Siguro yung challenge po dealing with the enlisted personnel po, yung mga subordinates ko, yung mga ililid ko po. That would be a challenge kasi babae nga po ako. Para sa TV Patrol, Jing Reyes, ABS-CBN News, Washington, D.C. At yan ang TV Patrol Linggo. Lagi ninyong maasahan, di lamang sa salita, subok na sa gawa. Kami ang tunay na sandigan ng katotohanan. Maraming salamat at magandang gabi, bayan.